Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Libra, this reading is for you. Tingnan natin ng iyong 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber nyo, subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading at ang personal reading. Yun ang palagi nyo tatandaan. Pag hindi nyo naintindihan, paki-research sa Google para hindi kayo naliligaw. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi tumugma at hindi nangyari sa inyo, ibig sabihin hindi mo energy ang ating nakuha. Yun lang yun, okay? Igalang natin kung kanino to. We have the Axe. Forces working against you. Ingat ka, no? Kasi may tao na something gustong, maaaring may masamang balak sa'yo, o maaaring nagsisinungaling siya, ganyan, o kaya maaaring ginagawan ganyan ng hindi magandang kwento, anything, basta may tao na may ginagawang hindi maganda sa'yo. And meron tayong advice from a friend. Maaring makaka-receive ka ng advice na manggagaling ito sa iyong kakilala o kaibigan, kapatid, magulang, anything. Protected from a negative forces beyond your control. And when it comes dito, you are protected, syempre, ng mga guides mo. Syempre, you need to protect also yourself. And pagdating din dito is maaring kung may anak kayo, ganyan, or may mga mas nakakabata sa inyo, baka hindi nyo you protected, yung pinoprotektahan mo sila, or mga magulang mo, ganyan. Get back to the basic. May mga sitwasyon na kailangan mong bumalik from the basic. Kumbaga, start a new beginning sa buhay mo. Kumbaga, wag maging sharp, parang you thinking for something sa nakaraan. Ang nakita ko dito, take care or they will be lost of material wealth. Yan. Kung limbawa, when it comes dito, halimbawa sa material wealth mo, di ba? Hindi ka nag-iingat. Kumbaga, hindi ka nagtithink for the future. Kumbaga, yung energy mo ngayon, by the 2025, is same energy ng 2024. Kung 2024 is hindi ka nakaipon ng pera, hindi ka something ganon, o hindi ka nagbigay ng effort and hard work sa mga aspeto ng buhay mo, maaring this 2025 is kailangan mo nang baguhin yun. You need to get back to the basic. Kung saan man yung aspeto ng buhay mo, love life, money, career, anything, kailangan mo is magsimula. Huwag kang maging katulad ng nakaraan. Okay? And you have the King. Pay attention to your health. Maaring may mga kailangan is mag-focus ka, baka iba sa inyo is magkakaroon ng mga lagnat, sakit, or maaring may mga dapat na ipa-check up, ganyan. Sa nakita ko dito, ipasok mo ikaw or malapit sa puso mo. Ang energy ni Libra, 115. Energy ni Libra. Okay. Okay. Ang energy mo, 1 to 15, is may mga sitwasyon daw na may mga paplanuhin ka. May mga sitwasyon na magte-take a risk ka, kumbaga. O may mga sitwasyon, o may mga sitwasyon na pwede kang magkaroon ng doubt to yourself, mga doubt with comes to your action, mga plano, ganyan, sa nakita ko dito. May mga iisipin ka. Actually, marami kang i-think, ganyan, na mga choices. Kumbaga, you have a choices. Ganyan. Plano, o kaya magkakaroon ka ng mga option. 1 to 15 is you thinking for an option, planning, ganyan. May mga doubt, may mga situation na maaari i-prepare mo, may mga sitwasyon na hindi ka agad makakapag-decide, kumbaga hindi mo alam kung magta-action ka na or hindi pa, o may kailangan ka pang i-discover, ganyan.
O iba dito is may mga situation na deciding to stay or to go, mga ganyan ako nakikita. Ganun. May mga sitwasyon na iti-thinking mo, may mga wishful thinking kasi ako nakikita sa'yo. Ganyan. Maaring may mga papantasizing ka, i-daydream ka, ganyan. Or magkakaroon ka ng mga options in life. Pero you need to trust more to your intuition na sinasabi dito, no? If you have a choices in life or lalo na when it comes to a plano, ganyan. Kung nagkakaroon ka ng doubt, you need to think muna yun, very carefully, the plan and the thinking and action. Before mag-action ka, you need to be very careful muna doon, ha? Trust more to your intuition. Be patient to make a choices, no? Ang sa nakikita ko dito. And syempre, when it comes dito is you need to focus more to yourself. You need to connect more to yourself. And also balancing, no? Balancing sa lahat ng sitwasyon. Kung kailangan mo mag-transform, you need to transform. Kung kailangan may mga mag-revert, you need to revert. No, siguro iba dito is your thinking for paglipat. Ako nakikita, hindi ko alam kung ano yung paglipat. Siguro paglipat or baka magta-travel ka or maglilipat ka ng bahay, location, or anything paglipat. Or magkakaroon ng mga maililit ko ka. You're thinking for letting go. Ganyan. O kaya may mga sitwasyon na gusto mong ayusin o i-end na cycle sa buhay mo. Tingnan natin ang parating kay Libra. Kuhanin mo yun sa'yo doon. Iba dito para kayo anticipation kayo by the 1 to 15. Ganyan. Iba dito is an expansion. Nakita ko dito. Tandaan mo, this is a time to place your future sa iyong mga kamay. No? Iba dito, baka may hinihintay kayo. Diba? Kasi nandito rin kasi si Shark. Baka may mga hinihintay kayo na any situation from the past, ganyan. O may mga hihintayin kayo by 1 to 15. Anong parating kay Libra? Baka naghihintay kayo na lumago ang iyong kaperahan. Pero kung yun ang hinihintay nyo, or kaya yung mga sitwasyon na kusa siyang mamumulaklak, hindi yun magkukusa, no? Kung hindi ka mag-a-action. Okay? Kaya huwag ka lang maghintay. You need to take it action sa parte na yan. 1 to 15 ang parating sa'yo. Okay. Oh, okay. 1 to 15, ang nakikita ko sa'yo, meron ka mga desisyonan. May mga desisyonan ka na isang situation, pero ang nakikita ko to, malilito ka. Medyo, when it comes dun sa decision na yun, siguro medyo mapipressure ka, no? Sa nakikita ko dito. O kaya may mga gusto kang actionan, no? Pero ang nakikita ko sa'yo is hindi ko alam teka lang ha. Ang nakikita ko sa'yo, maaring hindi ka agad makakapag-decide when it comes dun sa action na yun, sa nakita ko dito. Parang iisipin mo pa siya, no? Dun yung bagay na yun. Pag-iisipan mo teka lang. Pag-iisipan mo siya at pag-aaralan mo yung bagay na yan, no? Sa nakikita ko dito. Kung kinakailangan mo na ba siyang i-let go, o kinakailangan mo ba na bang umalis, o kinakailangan mo na bang i-separate yung sarili mo doon. Ganun. It's more on pagkalito, ako nakikita, no? Ang dito, sa nakikita ko dito, parang handin yung sitwasyon na iiba sa inyo is magkakaroon kayo ng limitation when it comes to yourself, when it comes to a decision, ganun. Parang may mga bagay o situation na magiging weak ka, no? Sa nakikita ko dito. Papanghihinaan ka ng sarili mo. Ikaw, parang ano na to personal power mo to. Yung lumalabas dito. Andun yung situation na parang iintindihin mo na lang yung bagay na yun. Alam mo yun, yung kahit na puno ka na, kahit na
hindi na nakaka-good. Iba yung, halimbawa, when it comes sa relationship, iba yung paniniwala ng relationship. Halimbawa, karelasyon mo man yan, anak mo, magulang mo, ganyan. Magkaiba kayo ng paniniwala eh. Ganon. Kumbaga, iintindihin mo na lang yun. Kung sino man yan, kasama mo sa trabaho, nakakausap mo, ganyan. Kumbaga, hindi yung kahit gusto mong magdesisyon, kahit na gusto mong magsalita, hindi ko nakikita na weak kasi yung energy na nakita ko. Para din yung siguro hindi ka lang magsasalita, kaya i-disconnect mo na lang yung sarili mo dun sa bagay kasi parang iintindihin mo na lang yun. Ganyan. Kumbaga, siguro isipin mo, yun yung paniniwala niya, iba naman kasi yung paniniwala ko. Ganon. Pinakita ko. And then may tao dito na medyo, hindi ko lang alam kung kayo is same sex, no? Alam mo ba, babae, lalaki, ganyan. Yung iba dito, hindi kayo pwedeng ikasal, no? Maaring, yung isa sa inyo is may karelasyon na, or yung isa sa inyo, ikaw or siya is may karelasyon na, or may family siya, no? Sa nakita ko dito. Kaya nakikita ko dito na kahit na ganun pa man, yung iba tinatanggap nyo, no? Sa nakikita ko dito. Sana wag naman. You need to be strong, no? Sa nakita ko dito. May tao rin ako nakikita dito na hindi siya naniniwala. Siguro kumbaga hindi siya naniniwala sa taas, ganyan. Siguro iba yung paniniwala niya. Ganyan. Maaring Buddha siya, o kaya may sarili siyang paniwala with own. Yung mga ganun, magkaiba siguro kayo ng religion. Yan ang nakikita ko dito. And then also, yun yung parating lang sa'yo. Kung nakikita ko dito, mapipressure ka raw at malilito sa mga sitwasyon. Parang nandun yung unexpected of low emotion. Maaaring makakaramdam ka ng mga disappointment sa iba, sa inyo. No? Makakaramdam ka ng intense, lungkot, ganyan, iyak, or conflict, malaki man o maliit yan, may depression, hindi pagkakaintindihan, hindi masaya, heartache, maaaring magkakaroon ng division, kumaga magkakaroon ng kabe. Ano ba yun? Harang, ganun. Yan. Basta may sadness, ganyan. Emotional pain. Siguro wala namang malulus. Sana walang separation, syempre. It's more on depression. Tingnan natin, ano ang dapat iwasan ng Libra? 1 to 15. Naku po, 2 beses lumabas sa'yo yan. Lumabas na kanina yan sa akin. Bakit po? Anong ibig niyo sabihin? In what way? Anong ibig niyo sabihin na dati? Sinabi ko na lahat no? Okay. Ang dapat mo daw iwasan, yung isang situation na, alam mo yun, yung pinipilit mo yung sarili mo in a way na wala namang nangyayaring resulta. Yung in a way na, kasi marami kang gustong gawin Marami kang gustong mabago, o kaya marami kang gustong aksyonan, marami kang wishful thinking, ganyan, o marami kang gustong mangyaring pagbabago into your life. Iwasan mo yung situation na maguluhan, kasi ang nakikita ko ito, dapat mong gawin, kung alam mong mali yung isang situation, itama mo. Kung alam mo may something happen na sa mga aspeto ng buhay mo na dapat i-fix at dapat i-renew at dapat na ano ba ito? Dapat na baguhin, no? Ganun din yun no? Baguhin and renew. Yun daw ang gawin mo. Kailangan mo this time, iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng clarity, o iwasan mo yung hindi ka makapag-desisyon at hindi ka mag-trust into your intuition. Tatandaan mo palagi, Libra, na you are worthy.
Sa amang aspeto ng buhay mo yan, you are worthy. No? At andun yung situation na sinasabi na, dahil sa worthy ka, may karapatan kang maging masaya. May may karapatan ka na pumili ng tamang daan o sitwasyon sa buhay mo. Kumbaga, ikaw ang magkocontrol ng life mo kasi dito no. If you want to stay in a situation na it's lonely at hindi nag-growth at hindi nagkakaroon ng pagbabago, ano yung dapat mong gawin? You need to take it action. Kailangan mong may baguhin, kung may mali, itama mo, ganun. Kung kinakailangan balansehin yung sitwasyon, balansehin. Diba? Wag lang give ng give, wag lang din receive ng receive. Kailangan dito is a balancing, no? Ang sinasabi dito. And you also need to trust more to your intuition. Kung magkakaroon ka ng choices in life, huwag kang magmadali para hindi ka mag-mess na tulad ng mga nakaraan, no? Ganon. Kung sa opportunity man yan o sa love life mo na yan. Iwasan mo yung lungkot, iwasan mo yung situation na palagi kang, yung emotions, iwasan mo yun. And then, iwasan mo na hindi ka matuto sa mga experience na nangyari sa iyong buhay. No? You need to learn. Matuto ka. Kasi pag hindi ka natuto at paulit-ulit na magaganap yan sa'yo. Kamusta ang love ni Libra? Huwag ka magstay doon sa part na yon. Love. Love is sa lahat. Okay. Kitang-kita. Dito pa lang, oh. Kita na. Come sa love. Okay. When it comes to a love, ang nakikita ko sa'yo. When it comes to a love, andito ka na, syempre, you want peace. No? Gusto mo talaga nakatahimikan. Ganyan. Ang nakikita ko sa'yo, handun yung, deep inside, napaka-emotional mong tao. No? Sa nakikita ko tayo dito. Tahimik ka lang, pero nasasaktan ka. Ang nakikita ko sa'yo dito. Tahimik ka lang, pero may mga pinagsisisihan ka, handun yung emotions, no? Handun yung situation na pinipilit mo lang na i-take responsibility mo yung pain na sitwasyon na yon. Alam mo, halimbawa, may partner ako. Ikaw, Libra, partner kita. Pero, halimbawa, ikaw, Libra, yung partner ko, hindi niya ako naiintindihan in a way na yung mga gusto kong mangyari sa relationship namin. Iba yung energy niya, magkaiba kaming dalawa. Pero, dahil sa ayokong masira kaming dalawa, kuhanin mo to ako sa magulang mo to, sa anak mo, sa karelasyon mo, kasama mo sa trabaho. Dahil sa gusto ko na maging okay kami, aayunan ko siya kahit na masakit. Tatahimik na lang ako. Ganyan. Yun ang nakikita ko. Tatahimik ako, susundin ko na lang siya. Yung parang nahandi yung magbubulag-bulagan ka na lang, tatahimik ka na lang, hindi ka lang magsasalita para hindi na lang kayo mag-away. Paano naman yung nararamdaman mo? Paano kayo tatagal sa isa't isa if ever na ganun, di ba? Kasi pag hindi ka rin nagsalita sa kanya at hindi mo rin ibinuhos o sinabi yung nararamdaman mo, hindi kayo magkakaintindihan. Walang magiging forever sa inyong dalawa. Kasi why? Pag yung isa sa inyo napuno, kasi matagal siyang nagkim-kim, kahit may nakikita siyang red flag, kahit may mali, kahit may gusto pang sabihin, hindi mo masabi. Pag yung isa ang napuno, eto ang magiging ending nyo.
separation. Yan. Kailangan sa'yo is open kayo sa isa't isa. Kaya nga kayo partner eh, di ba? Kaya nga kayo magkarelasyon eh. Kaya nga kayo kapamilya. Kaya nga kayo magkaibigan, di ba? Ganun. Kung gusto niyo maging matatag at maging strong forever yung relationship niyo, maging open book kayo sa isa't isa. Walang tinatago. Kung ano yung nararamdaman mo, you need to accept. I-accept mo yung nararamdaman niya, i-accept mo niya yung nararamdaman mo. And then, pag-usapan yung maigi. Ganun. Kaysa sana nanahimik ka. At the end, maghihiwalay talaga kayo. Kung kayo is nagkahiwalay na nito, well, the next relationship nyo, kailangan mo na ganun ang gawin mo. Diba? Mag-trust ka sa intuition mo. Magsalita ka. Tingnan natin ang kaperahan ni Libra. 1 to 15. Okay. When it comes to your money, Andito ka naman sa nakikita ko sa iyo na nagkakaroon naman na pagsasaayos when it comes to your money. Hindi naman yung katatagan mo, you are focusing at hindi na yung pagpapasya mo na okay, ganito, dapat ganyan, dapat ganoon. Nagkakaroon na ng growth and there's a movement ako na nakikita when it comes to your money. Andito naman na yung sitwasyon na you try to analyze yung mga bibitiwan mong pera this time, no? Handin yung progressing, handin yung mga strategizing. Hindi ka basta-basta naglalabas ng pera as long as hindi siya mahalaga, no? Sa nakita ko dito. Kontento yung pera mo, there's a satisfy naman, handun naman yung na-enjoy mo naman yung mga nare-receive mong money this time. Hindi man siya gano'ng kabunggay news, pero nagkakaroon na siya ng destiny o nagkakaroon na siya ng unti-unting growth, ano, kasi nakikita ko naman na yung money, minamanage mo talaga siya at nagkakaroon ka ng organized when it comes sa pagpapatakbo ng pera mo. Congratulations, ituloy-tuloy mo lang yan at magiging maganda, no? Ang nakikita ko sa dito. Advice. Handun naman yung determination mo. Determination, ang arte ko talaga, no? Handito pa si Devil. Bumanat pa si Devil. Tingnan natin. Devil? Ano ba? Mukhang may kayo. Negative side. Tingnan natin. Advice. Bakit po? Oh. You're 2 angel. May 2 angel ka, oh. Okay. Ang advice sa'yo, Libra, ang nakikita ko dito ay kailangan, iba sa inyo medyo nami-misalignment kayo, no? Sa nakita ko. Maliwa sa pera. Ganyan, nami-misalignment kayo. Siguro handin yung sitwasyon na minsan, oo, nagkakaroon ka ng organize sa pera mo, no? Sa nakita ko to, naninindi ka. Pero may mga time talaga na hindi mo maiwasan na kailangang maglabas, no? Kaya rin siguro nakikita ko sa'yo dito is hindi minsan nagiging nasisigsag yung iyong kaperahan, ano, sa nakita ko dito. Ang nakikita ko rin dito is the advice is kailangan mo daw maging patient this time. Kailangan mo ng motivation, no? And kailangan mo magkaroon ng plano. And also, you need to grow and learn sa bawat aspeto ng buhay mo, ang nakikita ko dito. At you need to release yourself in a situation na hindi ka mag-growth. Ganyan. I-release o i-reclaim mo yung power mo. This is the time to be independent. Kailangan sa'yo ay discipline, practical, and then also satisfy in what you have. And then also, this is a time to transform or mag-change ka ng mga decision making mo into your life, ano? Kailangan mo ngayon is magkaroon always ng self-evaluation sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Let go the past if ever na may past situation
no? Kasi it's done. Halimbawa, tulad nitong shark, di ba? Ano yung sinasabi kong past? Halimbawa, sa pera. 2024, hindi ako nakapag-ipon ng pera, and then you need to let go that, no? And this is a time to transform. At magpo-focus ka na kailangan mo doon sa part na yon. Ano yung meron sa the past? Ano yung ate pa yon? O yung relationship ko in the past, lahat ang gusto niya ibinigay ko. Tinulungan ko siya when it comes to money, ganyan, kasi mahal ko siya. Ano na ngayon, 2025, ang dapat mong baguhin into your life? Ano yung kailangan mo i-transform into your life this time? And this is the time na you need to learn from the past. Huwag mo nang ulitin yung mga bagay o sitwasyon mo na nangyari na noon. Gusto mo pang mangyaring muli ngayon. Sa lahat ng sitwasyon na yan, no? Sa nakita ko dito, be independent. This is a time to restore mo yung sarili mo. Huwag kang magpa-control. Sinasabi rin dito, and also is freedom, no? Freedom kasi is tulad ng sabi ko, when it comes to relationship, accept ka lang na accept, tahimik ka lang kasi mahal mo, kasi iintindihin mo lang siya kahit nape-pressure ka na sa lahat ng bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Pero hindi na yun dapat. Kasi why? Nako-control ka at magpapakontrol ka lang, di ba? Kailangan mo ngayon is strong will. Kailangan mo ngayon is manindigan ka naman din sa sarili mo. You need to defend yourself at protektahan mo din ang sarili mo. This is the time to step up or to level up yourself, no? Sa nakikita ko dito. Try to reflect yung mga situation in the past, kung ano yung mga dapat mong i-develop, ano yung mga dapat mong i-let go, ano yung mga dapat mong i-transform, ganyan. And this is the time to start a new beginning into your life. This is the time na magkaroon ka ng decision making naman with your own, no? Tandaan mo, ikaw ang magmamaneho ng iyong buhay, no? Kung ano yung mga decision making mo, wala kang dapat na ibang sisihin, kundi ang sarili mo. Kasi it's your choices. Ikaw ang pumili ng daan na yon. Arigato namaste, God bless.